So in this video, pag-uusapan natin si Peso House Loan Up na ang claim po nito sa mga borrowers niya is mababa daw yung kanyang interest rate. Kahit daw mababa yung approved amount nila, pero okay na din daw kasi legit naman daw. And medyo maganda daw ang kanyang pautang compare sa mga ibang loan up na taas ng interest rate. And then ang haharas pa. So ito si Peso House daw is hindi daw nang haharas. Loan up friendly daw ito. At yun nga po yung mga claims po ng mga borrowers na nakapag-try na po sa loan up na ito. Na nagugustuhan daw nila ang pautang nitong si Peso House. Wow. Well, hindi naman din siya talaga bago lang na loan up, no? So, last June 2024, na-release po tong loan up na ito. Last year lang. So, 7 months pa lang siya, no? And then, patuloy din naman siyang nag-a-update, no? Kaya nga po, nire-review natin tong mga loan up na to. Kahit matagal ang mga loan up na. So, nag-a-update yan. Kaya sinisilip nga po natin bawat update, bawat improvement, bawat pagbabago. Para aware na tayo agad bago po natin itry tong loan up na ito. So, this time po mag-a-apply ako ngayon sa Peso House Loan Up. Gusto kong itry yung sinasabi nilang legit loan up na ito na mababa nga po yung kanyang interest rate. So, by the way, downloadable nga po pala si Peso House Loan Up sa ating Google Play Store. So, FYI, under po siya ni Liap Gen Lending Incorporated. I don't know kung ganun yung basa niya. Liap Gen or Lip Gen. Lip Gen? I mean pala, Lip Gen pala. So, sorry ako na yung basa ko. Anyways, as usual na ritual natin, bago po natin i-download yung app, bago po natin pasukin yung app, of course, i-check muna natin sa SEC website kung ito po ba ay naka-register. So, as I visited the SEC website, dito po sa list of recorded online lending platforms po, dapat nandito siya. And good to know na nandito nga siya. So, legit na license to operate. But doesn't mean po na okay itong loan up na ito. Kasi ang dami mga loan up ngayon talaga na mga legit talaga dahil naka-register nga po dito. Pero grabe dahil. Grabe ka loan shark, grabe ka hindi makatarungan yung mga customer services nila and etc. Well, pasukin natin para magkaalaman. So by the way, bago po tayo mag-proceed, no, pumunta po ako sa website po ni Peso House dahil gladly naman, no, may pa-website po siya. So maganda yung mga ganitong mga loan up na may mga website din tayong napupunta, no. Kung talaga sila ay legit, so dapat may website talaga. So eto nga po yung website ni Peso House. No, baba lang natin. Andito naman naka-describe naman lahat ng mga kailangan natin malaman dito regarding sa paglo-loan. Nandito pa sa baba, nakalagay po yung mga regulators niya po na regulated daw po siya ni SEC, ni Anti-Money Laundering Council, tsaka ni Bagong Pilipinas. Ano tong Bagong Pilipinas logo? Anyways, ito si Peso House, may partner pala siya, guys. So, tingnan yung mga partners niya. O, bongga, diba? Legal. Legit na legit. O, diba? Bongga ng mga partners niya. O, BDO, Metrobank, AUB, Paso, Security Bank, CM.com, DragonPay, SkyPay, Sendit. So, parang ito yung mga payment channels. Pag mga ganitong mga, parang may mga partnership sila, so parang masasabi natin na, oh, legit talaga itong loan up na ito. But anyways, hindi nga natin malalaman kung hindi po natin susubukan. Kaya this time, balik tayo sa Play Store at i-download po natin yung app. So, open natin yung app. And then, right after that po, we need to permit daw po itong mga camera location, device information, etc. So, verify muna to sa loan app na kailangan natin mag-up permissions dito para makapag-proceed tayo. So, click lang po natin tong agree. And then, right after that, mag-agree din po tayo sa privacy policy niya. And then, right after, we need to provide our mobile phone number. And then, makaka-receive tayo ng OTP. And then, we need to provide our mobile phone number here. And then, after that, agree lang po natin tong privacy policy and service agreement nila. And then, let's go. And then, makaka-receive po tayo ng OTP ni Peso House right after. And then, ang nagpadala po talaga ng OTP po is si Peso House lang. Kasi yung ibang mga loan app po, no, iba-iba yung mga nagpapadala ng mga OTPs. Like ibang loan app. So, glad din naman itong si Peso House. Siya rin nagpapadala. Well, next po tayo, no. So, andito na po tayo sa loan dashboard po ni Peso House, which is nag-offer po siya ng maximum borrowable amount ng 30,000 pesos. And then, click lang po natin agad-agad tong apply. Wala na pong patumpik-tumpik pa. And then, agad-agad naman, we need to provide our basic information, our name, gender, date of birth, education, marital status, at saka itong bonggang-bonggang Facebook link na nire-required niya. So, gusto natin itong i-skip yung portion na Facebook link na yung hinihingi, diba? And then, nanghihingi din sila sa baba ng email address. Okay pa yung email address at yung Facebook link. Medyo mapapaisip ka kung itutuloy mo pa ba. But anyways, tinuloy natin. So, nag-fill up lang po ako dito sa aking Facebook link po ng NA or not applicable or none. Pwede na yun, no? So,
yan yung pinilapan ko. So, since link po yung hinihingi nila, so madedetect nila yan na hindi po link yan. So, tingnan po natin kung mag-proceed. So, ayun, nag-proceed naman, no? Kahit NA yung nilagay natin. So, pwede pa lang hindi tayo maglagay ng link dito. Basta lang po, ma-fill upan lang natin yung portion na yon. So, dito po sa work information po, kapag pinili po natin yung unemployed po, so, ito lang po yung fill upan natin, yung ating monthly income lang. So, kapag ang pinili naman po natin ay self-employed, so, magpo-provide tayo ng industry at monthly income. So, ngayon kapag pinili po natin ay employee po tayo, ang dami po nilang hinihinging info. Kapag employed ka, no? So, well, pili lang tayo ng isa dito. So, self-employed po yung pinili ko this time. Then, right after po natin mag-fill upan yung work info, sa baba po is the residence info naman, which tells us about our address lang din yan, guys. So, right after that is the contact information naman. Nangingi po sila sa atin ng 2 contact lang po. So, fill upan lang po natin yan. Then, right after that, dito dulo pa lang nila yung ID type natin or ID details po natin. So, ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require nila. Kahit isa lang po dito, pili lang tayo ng isa. And then, i-input, itatype po natin manually itong ID number po natin. And then, after that, pipicturan po natin yung ating ID. And then, i-confirm lang po natin tong details natin dito. Kung yun po ba ay tama. And then, next step po. So, ito po yung parang withdrawal method na po nagre-require po sila sa atin. Ng ating account type po, kung GCash ba, PayMaya ba, GrabPay ba. 3 lang po yung available sa kanila. Wala po silang bank transfer, bank account po na hinihingi. Then, right after that, fill upan po natin yung account number po natin. And then, i-confirm lang po natin ito. And then, magka-countdown na po siya. And then, dito na po natin malalaman kung magkano or may offer or approve ba tayo dito. So, antayin po natin itong chain po na ito. So, nagka-calculating na siya ng loan amount. So, let's see kung tunay nga ba ito. So, agad-agad, guys! My goodness. Rejected po tayo. So, actually, ito din po talaga yung mga nagiging claims ng iba regarding Peso House. So, ilan lang daw yung na-approve dito. So, kasama ako dun sa na-reject, guys. So, rejected tayo dito. And then, makakapag-reapply daw ako after 1 week or after 7 days. And then, dito po, no, kung ayaw na natin panatilihin yung ating personal info dito sa loan app na ito, we can delete our information here. So, click lang po natin tong delete information. And then, mag-countdown po siya dyan ng 30 seconds bago po siya magbigay sa atin ng OTP. So, after po ng countdown na 30 seconds po dito, no, so, pipili tayo ng reason daw kung bakit i-delete po natin tong account natin. Then, after that, magsisend sila sa atin ng verification code. So, i-enter po natin yan dito para po ma-delete na po yung account natin dito. So, after that, confirm deletion lang po tayo and then, na-delete na po yung account natin. So, sayang lang na kasi gusto ko pa naman sana ma-approve at ma-try ito para malaman ko nga mismo na maganda ba talaga itong si Peso House kasi yun yung kiniklaim na iba na mababa yung interest rates niya. Well, you can give it a try, guys. Pwede niyo pong i-try ito. Baka kayo, ma-approve kayo dito. Kasi iba-iba naman tayo ng accounts, di ba? Kasi di ba marami na akong mga loan apps po na in-applyan. Sige, na-detect po yun ni Peso House sa phone ko. Kaya possible, guys, na-reject ako dito. So, I think you can give it a try din naman. Kasi mukhang legit din naman talaga siya. So, let's see. So, comment down below, guys, sa mga naka-experience po dito kay Peso House. Sino sa inyo dito ang mga na-approve magkano yung interest rate niya? Low interest ba talaga? Legit ba talaga na maganda to? Pakichika naman sa akin sa comment section. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!